Kilalanin natin si Job. Ang aklat ni Job ay isang aklat sa lumang tipan ng Biblia. Tungkol ito sa isang lalaking nagngangalang Job at mula sa Edom. Tinawag ang aklat na ito bilang pinakamalalim at pinakamakapampanitikang gawa sa kabuuan ng lumang tipan. Ilan ang mga bahagi ng aklat ni Job sa mga sinaunang pagtatangka o pagsubok na mailalarawan ang suliranin hingil sa kasamaan, partikular na ang pagtunghay sa pagkakaroon ng kasamaan o paghihirap sa mundo at ang pagkakaroon ng Diyos. Tinatalakay sa aklat ni Job ang katanungang bakit ang mga mabubuting tao, ang matuwid, ang may kawalang malay at hindi makasalanan ang naghihirap ng malaking kahirapan at kalungkutan. Itinuturing na isang misteryo ang matandang katanungang ito na nagaganap sa buhay ng tao. Sinasabing maliwanag at makabagbag damdamin ang paglalarawan ng paksang ito sa aklat ni Job. Hindi natitiyak kung sino ang may akda ng aklat ni Job. Hindi rin natitiyak kung kailan ito naisulat. Nalalaman lamang na mas maiksi ang bersyon ng sariling nasa wikang Griego nang ihahambing sa sariling nasa wikang Hebreo. May mga makabagong opinyon na nagsasabing maaaring naisulat ito noong ika-5 BC. Isinulat na may katangiang patula ang aklat ni Job. Nakahanay na parang prosa ang mga tulang ito sa Biblia. Isang taong matuwid at may takot sa Diyos si Job na dumanas ng lubhang kahirapan at bighati. Namuhay siya noong panahon ng mga patriarka, nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, nalimas ang kanyang mga kayamanan, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, at nagkaroon siya ng nakaririmarim at nakapandidiring sakit sa balat. Tinubuan siya ng mga pigsa sa katawan. Inilalarawan ng may akda ng aklat na ito kung paano tinugon ni Job ang mga kaibigan niya, ang mga tiising ipinataw kay Job. Nagkaroon ng 3 ulit na usapan. Ipinaliwanag ng mga kaibigan ni Job ayon sa kinagisnang pananaw at paniniwala na laging gumaganti ang Diyos sa mabuti at nagpaparusa naman sa masama. Kung ibabatay sa masasama, ang paniniwalang ito nangangahulugang nagkaroon ng pagkakasala si Job. Subalit para kay Job, hindi siya dapat pinatawan ng ganitong mabigat na kaparusahan, sapagkat isa siyang taong matuwid at may takot sa Diyos. Hindi maunawaan ni Job kung bakit pumapayag ang Diyos na maganap sa katulad niya ang ganoong kahirapan. Kaya't may katapang hinamon ni Job ang Diyos. Sa kabila nito, hindi nanghina ang pananampalataya ni Job. Nakipagtalo rin si Job sa kanyang mga kaibigang dumadalaw hingil sa paksang ito. Sa mga unang pagkakataon, hindi tinugon ng Diyos ang mga katanungan ni Job. Si Job ang tumutugon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na ginagamitan din niya ng angking karunungan at kapangyarihan. Nagpakumbaba si Job at nanatiling kinikilala ang kadakilaan, karunungan at pagiging makatwiran at makatarungan ng Diyos. Sa bandang huli, nagsalita ang Diyos mula sa isang ipo-ipo at ipinahiwatig sa kanya ang kadakilaan at karunungan kay Job. Ipinaaalala ng Diyos kay Job na lagpas at mayroong mga hindi mauunawaan ng tao hingil sa universo at sa lahat-lahat ng mga nilalang na naririto. Kaya't hindi nila maitatanong at mahahamon ng Diyos tungkol sa mga bagay-bagay na ibig nitong gawin sa mga mortal. Nilalahad sa aklat na ito sa lumang tipan ang panunumbalik ni Job sa dati niyang kalagayan at kung paano nahigitan pa ang dating tanging yaman ni Job kaysa dati. Pinagsabihan ng Diyos ang mga kaibigan ni Job hingil sa kawalan ng pagkaunawa ng mga ito sa mga pangyayari at pagsubok na naganap kay Job. Si Job lamang ang nakadama at nakaunawang ang Diyos ang siyang nakahihigit kaysa sa paglalarawan sa kanya ng isang kinaugaliang pananampalataya. Ayon kay Jose C. Abriol, naging layunin ng aklat ni Job ang maipakita ang diwa ng paghihirap at gantimpala
Bilang pagpapaliwanag, sinabi ni Abriol na para sa mga sinaunang Israelita, hindi malinaw ang hingil na pagkakamit ng gantimpala pagdating sa kabilang buhay. Subalit ipinaliliwanag ng libro na ang kahirapan ng banal ay isang pagsubok ng Diyos na mayroong gantimpala sa pagsapit ng wakas ng mga pagtitiis ayon pa sa aklat. Labis-labis na ginantimpalaan ng Diyos si Job dahil sa kanyang pagtitiis at hindi na walang pananampalataya.